Unrestricted free agent na nga ang long-time target ng LA Lakers na si Buddy Hield. Nag-expire na nga ang 4-year $90 million contract neto na sinay niya noong nasa kupunan pa siya ng Sacramento Kings. Halos taon-taon laging kasama sa trade rumor itong si Buddy Hield papuntang Lakers. May times din na halos matuloy na ang trade pero hindi rin nangyari. Malaki rin kasi ang hinihinging kapalit ng Indiana Pacers noong nasa Indy pa ito. Ngayong unrestricted free agent na ito, dapat pa bang ipursu ng Lakers itong si Buddy Hield ngayong off-season? Nakuha ng pili itong si Buddy Hield via 3-team trade at sa unang season nga nito sa Sixers o 32 regular season games niya para sa team na to, specifically nag-average ito ng 12.2 points, 3.2 rebounds at 3 assists per game habang may 38.9 shooting percentage sa 3-point area. Disente naman yung 3-point average niya ngayong season, pero nung last season lang 42.5% yan from beyond the arc. Elite level talaga at ganyang shooting percentage yung hanap netong Lakers. Kaya walang duda, laging kasama itong si Buddy Hield sa mga Lakers trade rumor. Sa unang playoff appearance naman ni Buddy Hield, tumaas sa 46.2 ang 3-point shooting average niya. Kaso bumaba naman sa 5.5 points per game na lang ang kanyang laruan. Understandable naman ito dahil bumaba rin ang naging minuto neto from 25.8 minutes per game noong regular season to 12.8 minutes per game na lamang sa playoffs. 4 na beses lang din pinalaro itong si Hield sa first round series nila kontra Knicks. Tapos DNP pa siya noong Game 4 at Game 5. Noong Game 6, umiscore tong si Hield ng 20 points tapos 6 out of 9 siya sa 3-point area. Kaso hindi yun sapat para i-push sa Game 7 ng kanilang laro. Kung mapunta man ito sa Lakers, malaki ang maiaambag neto lalo na sa 3-point shooting. Alam naman natin na ito parati ang kahinaan ng Lakers taon-taon bukod sa frontcourt. Shooting at floor spacing talaga ang magiging ambag neto para sa Lakers at talagang makikinabang siya sa mga catch and shoot at pass break. 40% ang career 3-point shooting average neto, kaya hindi talaga basta-basta pwedeng iwan sa labas. Kaso, ang weakness naman neto ay ang kanyang depensa. Hindi kilalang perimeter defender itong si Hield at pang-average lang kasi ang depensang kayang ibigay neto. At ito palagi ang napupuna sa kanya sa mga trade rumor. Kung mapunta man ito sa Lakers, dapat may makasama ito sa court na kayang dumepensa kagaya ni Jared o ni Reddish. Yan ay para makover ang weakness niya lalo na sa perimeter. Sa ngayon wala pang balita kung interesado pa rin ba ang Lakers na kunin itong si Buddy Hield. Posible rin kasi na malaki ang hingin netong si Hield. Ngayong season kasi 19 million ang sinahod neto. Mababa pa yan compared sa previous season niya, so posibleng humingi talaga ito ng mas malaki pa dyan. Isa rin sa magiging problema ay ang salary cap. Kung bumalik man si LeBron sa Lakers, mahihirapan ang Lakers na mag-sign ng big name na free agent sa off-season. Dahil syempre, kapag big name, high salary yan. Pero syempre, mas okay ng si LeBron ang i-priority kaysa sa ibang free agent. Para kay Buddy Hield naman, after nila malaglag sa playoffs, ay sinabi nito na gusto nga niyang bumalik dito sa Sixers. Pakinggan natin to. I'm here now. I feel like, yeah, we didn't get things done how I wanted to, but yeah, I like to be in Philly again. Philly's, they traded for me. I feel like they want me too, So yun nga, malamang i-priority ni Buddy Hield ang pagbabalik niya sa Sixers kaysa lumipat ng ibang team. May malaking gap space din itong Sixers kaya hindi magiging issue kung magkano ang hingin ng kampo ni Buddy Hield. Syempre, hindi yan max contract. Mahihirapan rin talaga ang Lakers na kunin itong si Buddy Hield as a free agent dahil sa mga reason tulad ng mga tax apron na kung saan nasa first tax apron na ang LA Lakers. Kung gusto nyo malaman kung ano yung mga tax apron na yon, click nyo lang yung link dyan sa description. Anong sa tingin mo, Kamamba? Dapat pa bang ipursu ng Lakers na kunin itong si Buddy Hield ngayong free agent na siya?